Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan may dalawang kalaban ang nagpakita, at nais nilang kunin ang mag-ina. Matagumpay na napa sa kamay ng mga kalaban ang mag-ina, ngunit agad naman silang nabawi ng ating mga bida, at matagumpay na nakalayo sa mga kaaway. Ngayon, atin ang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 114 at 115. Nagpatuloy ang kwento ni Mr. Sakamoto, kung saan si Sakamoto ay nakasakay sa motorbike, habang ang lahat ay nasa sasakyan. Tinawagan ni Kindaka si Sakamoto at sinabihan, na ito ang center car. Kindaka, Sakamoto, papalapit ba sila mula sa likuran? Sinambit ni Sakamoto na hindi. Kindaka, mainit itong helmet, pwede ko ba itong itapon? Habang sinaad ni Kindaka, na kumpirmado na may lisensya ka sa pagmamaneho ng motorsiklo. Tumingin sa side mirror si Rion at kinausap din si Sakamoto, na kung hindi mo gusto ang mga motorsiklo, gusto mo bang makipagpalit, habang sinabi ng ating bida, na ayoko. Dalawang sasakyan at isang motor pala ang gamit ng ating mga bida, at sila ay nasa napakahabang tulay ng Japan. Sinambit ni Kindaka na nakasakay sa itim na van, na Akao. Tigilan mo na ang pagtatalo tungkol sa motorsiklo at mag-focus ka sa misyon. Sinaad ni Rion na nakasakay sa puting kotse, na oo na, habang sinabi ni Nagumo, na Sakamoto, hayaan mo siyang sakyan ito sa parking lot mamaya. Sinambit ni Sakamoto, na sige ba, habang nagalit si Rion at sinaad, na huwag ninyo akong ituring na bata. Papatayin ko kayong dalawa. May isang bagay lang tungkol sa pagiging nasa passenger seat, pwede kang mag-relax at manigarilyo. Bigla namang sumigaw si Kindaka at sinabi, na Akao, magseryoso ka. Nakalimutan nyo na ba ang mga tungkulin ninyo? Tandaan nyo ang ipinaliwanag ko sa simula. Ibinalik ang scene sa nakaraan, kung saan sila ay nag-usap-usap at gumawa ng plano. Sinambit ni Kindaka na babaguhin natin ang estratehiya base sa kung paano tayo inatake ng kalaban kanina. Bubuo tayo ng convoy na may 3 sasakyan. Si Akao at Uzuki ang sasakay sa sasakyang nasa unahan. Gamit ang malawak na paningin ni Akao at spatial awareness ni Uzuki, kayo ang magiging mga scout natin. Kung may mapansin kayong kakaiba, agad ninyong iulat ito. Nabali ang likod ko, pero mabilis mag-adjust si Nagumo sa anumang sitwasyon. Kami ang magpoprotekta sa mga target mula sa center car. Sakamoto, pamwesto ka sa likuran, ikaw ang bahala sa sinumang sumusunod sa atin. Nais na sumakay ni Rion sa bike at sinaad na gusto kong sumakay sa motorsiklo. Maganda rin ang paningin ni Sakamoto. Ikaw na ang pamwesto sa unahan. Pinapaalis ni Sakamoto si Rion, habang sinabihan sila ni Kindaka na tumigil na kayo sa pagtatalo. Sinabi ni Uzuki na ang pinakamagaling lumaban sa inyong 3 ay si Sakamoto, tama ba? Sinambit ni Rion na ano? Gusto mo ba ng laban, habang sinaad ni Uzuki na hindi. Malamang naaatake ang kalaban mula sa likuran, kaya itinakda ni Kindaka si Sakamoto sa likod. Sinaad ni Rion na huwag mo akong maliitin. Kung ilagay mo kami ni Sakamoto sa isang kwarto ng hubad-hubad at may hawak lang na kutsilyo, ako ang mananalo. Sinabi ni Uzuki na saan nanggaling ang senaryong yan. Sinambit ni Rion na pero sa totoo lang, kung ito'y isang normal na kwarto na puno ng kung ano-anong bagay, sa 100 laban, siya ang mananalo sa lahat ng pagkakataon. Sinaad ni Uzuki na duda ako na ganyan kalaki ang diferensya ninyo. Sinabi ni Rion na ako ang marunong gumamit ng isang sandata sa pinakamabisang paraan. Si Sakamoto naman, kayang gawing sandata ang kahit anong bagay sa paligid. Si Nagumo, ginagawa ang lahat ng may koordinasyon at kasanayan. Sa sitwasyong ito, talaga namang pinakamalakas si Sakamoto. Nga pala, pasensya na, habang tinanong ni Uzuki na para saan. Sinaad ni Rion na sa department store, noong sinabi kong hindi ka magiging magaling na assassin, ang totoo, napakasama ko noon. Sinabi ni Uzuki na nagulat ako, akala ko isa ka sa mga tipong basta na lang magsasabi ng ganon tapos kakalimutan na. Sinambit ni Rion na huwag mo akong kausapin na parang isa akong tanga, habang sinaad ni Uzuki na bakit bigla kang nagbago ng isip. Sinabi ni Rion na wala namang dahilan, pero delikado ang misyong ito, at ayokong may pagsisihan. Yun lang naman. Sinambit ni Uzuki na kahanga-hanga ka, Akao, iniisip mo pa ang ibang tao bago ka mamatay. Sinaad ni Rion na ano?
Bakit mo naman sinabi ng ganon, habang sinabi ni Uzuki, na tsaka, hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin. Noong sinabi mong hindi ako nababagay maging assassin, medyo nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko parang ang ibig mong sabihin, isa akong mabuting tao. Uminom ng tubig si Rion at nang marinig niya ang sinabi ni Uzuki ay bigla itong natawa, at tumilapon ang tubig na nasa kanyang bibig kay Uzuki. Humingi naman ng tawad si Rion at sinabi, na pinapatay mo ako. Parang ang lungkot mo lagi, pero sa totoo lang, sobrang positibo mo. Sinambit ni Uzuki, na pinapatay ka. Okay ka lang ba? Baka naduwag ka dahil nahihilo ka sa biyahe. O kaya naman, baka lumala ang baga mo dahil sa sigarilyo. Hinawakan ni Rion ang tenga ni Uzuki at sinaad, na ang labo mo rin, pero iba sa pagiging malabo ni Sakamoto. Inilipat naman ang scene sa center car, kung nasaan ang mag-ina, Kindaka, at Nagumo. Si Nagumo at Konomi ay naglalaro, habang pinagmamasdan sila ni Kindaka at sinabi nito sa kanyang isipan, na grabe, ang relaxed niya, parang hindi mo talaga mahulaan kung ano ang iniisip niya. Kinausap ni Kindaka si Nagumo at sinambit, na dati ka sa spy department, di ba? Bakit ka lumipat sa assassin department? Sinaad ni Nagumo, na kasi, matagal nang nasa larangan ng paniniktik ang pamilya ko, henerasyon na ang binilang, kaya parang natural lang na mapunta ako sa spy department. Pero mukhang mas masaya sa assassin department. Sinabi ni Kindaka, na yun lang ba? Sinambit ni Nagumo, na bilang dating apprentice sa spy department, sa tingin ko, tama ang teorya mo. Iniisip mo na may spy sa JAA, tama ba? Sinaad ni Kindaka, na wala namang ebidensya tungkol doon. Sinabi ni Nagumo, na ang VIP pala ay ang asawa at anak ng chairman, kasali ka sa order, pero hindi mo alam, pero ang ilang random na assassin, halatang alam na, sinusundan na nila agad ang bakas. Halata namang may nag-leak ng impormasyon. Bigla namang may nakita si Nagumo na kanyang ikinagulat, na napansin ni Kindaka at tinanong nito, na Nagumo, anong problema? Napahiga si Nagumo at sinabi, na medyo nahihilo ako sa biyahe. Sinambit ng ina ni Konomi, na Kindaka, medyo bagalan mo ang pagmamaneho, habang sinabi ni Kindaka, na sobrang relaxed mo naman. Sinambit ni Kindaka sa kanyang isipan, na sa ilang bagay, bata pa rin talaga siya. 80 kilometers na lang ang layo ng ating mga bida sa JAA Private Airport. Inilipat naman ang scene sa JAA Headquarters. Ipinakita si Yatsumura at sinabi nito, na malapit na ang general meeting ng JAA, chairman. Ang chairman ay nag-aayos ng baril at sinambit, na oo. Sinaad ni Yatsumura, na isang Nagant M1895. Mula sa dating Soviet Union. Ang pangalan ng JAA chairman ay Soichi Amo at sinabi nito, na peke ito mula sa isang second-hand shop pero maayos ang pagkagawa. Medyo komplikado ito para sa isang revolver, nakaka-relax itong buuin. Sinambit ni Yatsumura, na pero halatang hindi pa ito buo, chairman, sinira mo ba ito? Pinoprotektahan ni Kindaka ang pamilya mo, maaasahan siya. Sinaad ng chairman, na si Kindaka, ano? Gusto ko sana na ikaw, habang sinabi ni Yatsumura, na sobra naman yang hinihiling mo, kailangan kong manatili sa iyo ngayon. Sinambit ng chairman, na magaling siya, pero mukha siyang siga, matatakot si Konomi. Sinaad ni Yatsumura, na hayaan mo siyang mag-alala tungkol sa kanila, mag-alala ka na lang para sa sarili mo, ikaw ang pinuno ng JAA. May bigla namang pumasok na lalaki na may pangalang Asaki at sinabi, na huwag kang maging walang puso, Yatsumura. Maliit pa rin ang anak mo na si Amane, hindi mo ba siya pinuproblema? Sinambit ni Yatsumura, na hayaan mo akong sabihin sa'yo ang isang bagay, Asaki. Kung banggitin mo man ulit ang tungkol sa pamilya ko o ng chairman habang bukas ang pinto, papatayin kita. Sinaad ni Asaki, na pasensya na at tama ka. Wala tayong kasiguraduhan kung sino ang makakarinig. Si Asaki ay agad na lumabas ng silid habang sinasabi, na mag-iingat na ako, at hindi ko pa gustong mamatay. Sinabi ng chairman, na huwag kang masyadong kabahan, ang mga tao sa paligid ay mga opisyal ng JAA. Sinambit ni Yatsumura, na hindi. Wala akong tiwala kay Asaki, habang sinaad ng chairman, na maging mabait ka, kung mamamatay ako, isa sa inyo ang magiging susunod na chairman. Inilipat ang scene sa ating mga bida, kung saan nagpark sila sa harap ng mga kainan. Sinabi ni Kindaka, na magpahinga tayo ng 2 minuto, tapos tayo'y aalis na, pumunta ka at bumili ng pagkain, Sakamoto.
Lumayo naman si Uzuki sa kanyang mga kasama, at pagkatapos ay may tumawag sa kanyang telepono. Sinambit ng tumawag na ako ito, tumatakbo ba ang misyon ayon sa plano? Sinaad ni Uzuki na hindi ito ang ating napagkasundoan, hindi mo kailanman sinabi na ang VIP ay isang miyembro ng pangkaraniwang publiko. Ang tumawag pala sa kanya ay si Asaki at sinabi nito, na yun ba, inakala kong mapapaiyak ka kung malalaman mong sinugo kita para patayin ang isang inosenteng ina at anak, ginawa ko yan para sa ikabubuti mo bilang panganay. Sinambit ni Uzuki na hindi ko na itutuloy ang misyon. Sinaad ni Asaki na ano ba naman yan, bakit pa natin ginugol ang oras sa pag-infiltrate sa JCC kung ganun lang. Sa totoo lang, hindi ko inakala na magiging maayos ang pag-assign sa'yo sa misyon ng tagapagbantay, hindi natin kayang sayangin ang pagkakataong ito, Kei. Kung ipipilit mong umatras, igagalang ko ang desisyon mo bilang nakatatandang kapatid, pero kung mangyayari yun, masama ang loob ko dahil hindi ko matutupad ang pangako natin. Kumpletuhin mo ang misyon mo bilang spy, Kei, patayin mo ang asawa at anak ng chairman. Sinabi ni Uzuki na hindi ko magagawa, hindi ko kayang saktan ang mga inosenteng tao. Sinambit ni Asaki na ganun ba, saan naman ang Alkamar Orphanage? Sinaad ni Uzuki na sa halip, aalisin ko na lang si Kindaka. Sinabi ni Asaki na huwag ka nang sumire sa plano, ang plano ay akitin ang chairman sa pamamagitan ng pag-hostage sa kanyang asawa at anak. Sinambit ni Uzuki na ang buong punto nito ay para ikaw ang maging bagong chairman, hindi ba? Si Kindaka ang pinuno ng order, si Yatsumura naman ang kanang kamay ng chairman, silang dalawa ay mga hadlang na hindi maiiwasan sa pag-aaklas. Aalisin ko sila, sa ganong paraan, hindi na natin kailangang gumamit ng paligoy-ligoy na mga hakbang tulad ng pag-hostage. Sinaad ni Asaki na huwag kang mag-ilusyon, Kei, kung posible yan, ginawa ko na sana noon pa. Sinabi ni Uzuki na sugatan na si Kindaka, kaya ko siyang patayin, kahit kapalit pa nito ay ang buhay ko, hindi na kailangang idamay ang asawa at anak. Napabuntong hininga si Asaki at sinambit na sige, tatanggapin ko ang panukala mo, pero ngayon, may idadagdag akong panganib sa'yo. Kung magkamali ka, papatayin ko ang isang tao sa Alkamar Orphanage. Tingnan natin, yung batang may pilak na buhok ay puro gulo lang ang dinadala sa mga staff, baka ito na ang tamang pagkakataon. Sinaad ni Uzuki na si Gako. Hindi mo gagawin yan. Nagbibiro ka lang. Bigla namang nagpakita sa kanyang likuran si Rion at tinutukan niya ito ng baril. Sinabi ni Rion na huwag kang kikilos habang labis na nagulat si Uzuki. Sinambit pa ni Rion na ibaba mo ang telepono at ilagay ang dalawang kamay sa likod ng ulo mo. Sinaad ni Uzuki sa kanyang isipan na hindi maaari, narinig ba niya ang pag-uusap namin. Pero sa ngayon, kaya kong alisin si Akao. Bigla namang tumawa ng malakas si Rion at sinabi na ang galing ng pagsakay mo. Grabe, napapatay mo ako sa tawa. Yung seryosong mukha mo at kung paano ka tuluyang natigilan, ang totoo nun. Tawagan mo na lang ang girlfriend mo mamaya. Halika na, o baka naman nanay mo yun. Sinambit ni Uzuki na oo, susunod ako, at pagkatapos ay ibinaba na niya ang kanyang telepono. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpatuloy na silang magpunta ng airport. Sinabi ni Kindaka na wala pang 60 kilometro papunta sa airport. Huwag kayong maging kampante. Kung inaantok kayo dahil sa tanghalian, magsabi na kayo, ikatutuwa kong taniman kayo ng bala. Ipinakita naman sina Negumo, Rion, at Sakamoto na gising na gising. Si Uzuki ay patuloy na nagmamaneho at may tinitignan itong litrato na napansin ni Rion at tinanong na anong mayroon sa larawan na yan. Sinambit ni Uzuki na ang mga kaibigan ko sa orphanage kung saan ako lumaki. Kapag natapos na ang misyong ito, magpapahinga muna ako mula sa JCC, at maglalaan ng oras para makasama silang muli. Sinaad ni Rion na ang saya pakinggan, kaya siguraduhin mong hindi ka mamamatay, ha? May napansin si Rion na nasa itaas ng tulay, at ito ay si Higuchi na inaabangan silang dumaan. Agad na nagpakawala ng mga bala ang kalaban patungo sa kanila, habang itinulak naman ni Rion si Uzuki upang makaiwas. Sinabi ni Rion na ayan na naman yang siraulong mahilig mag-ipon ng mabubuting gawa. Itinapon ni Higuchi ang kanyang sniper gun at sinambit na gumawa ka na lang ng mabuting gawain at ibigay mo sa amin ang mag-ina, hayop ka. Agad namang naglabas ng baril sina Sakamoto at Negumo, at sabay nilang pinaulanan ng bala si Higuchi.
Agad na isinuot ni Higuchi ang kanyang sandata sa kamay, upang gamitin itong pananggalang at pagkatapos ay may pinindot itong bagay. Pinasabog ni Higuchi ang tulay na tinatahak ng ating mga bida na ikinangamba ni Uzuki. Agad namang kumilos si Rion, kung saan nakipagpalit ito ng pwesto kay Uzuki, at inapakan niyang agad ang gas ng sasakyan. Ang sasakyan ay humandar at dinaanan nila ang lugar ng pagsabog at nagawa nilang makalipat sa kabila. Sinaad ni Rion, nakinda ka. Ayos lang ba sina Konomi at ang nanay niya? Bago gumuho ang tulay ay, bigla namang napatigil sa pagsasalita si Rion dahil may isang napakabilis na bagay ang dumaan sa kanilang harapan. Ito pala ay si Kindaka, at hawak-hawak niya si Konomi at ang kanyang nanay. Napahanga si Rion sa ginawa ni Kindaka, habang sinabi ng nanay ni Konomi, na pasensya na, Mr. Kindaka, medyo tumaba ako nitong huli. Sinambit ni Konomi, na ayos lang ba ang likod mo, mister, habang sinaad ni Kindaka sa kanyang sarili, na masakit pa din ang likod ko. Sinaad ni Higuchi, na hindi ka talaga tumitigil sa pag-ipon ng mabubuting gawa, ano? 6 na puntos para sa pagligtas ng tao. Si Negumo ay nasa itaas naman ng sasakyan ni Uzuki at tinanong na nasaan si Sakamoto. Tinanong ni Rion na kailan ka pa nakalipat dito, habang sinabi ni Uzuki na hindi na makakatawid si Sakamoto. Gumuho na ang tulay. Sinambit ni Rion na hahanap siya ng paraan, habang ipinakita si Sakamoto na mabilis na pinapatakbo ang motorsiklo. Nasa likuran naman ni Sakamoto si Higuchi at sinaad nito na hindi ka makakatakas. Nang makalapit na si Sakamoto sa nasirang tulay, ay bigla nitong binaril ang tali at ito ay naputol. Pinalipad ni Sakamoto ang kanyang motorsiklo habang nakahawak ito sa tali, at pagkatapos ay nakakita ito ng yate. Pinadaan ni Sakamoto ang kanyang motorsiklo sa yate at muli niya itong pinalipad, at pagkatapos ay dumaan ito sa mga poste ng tulay at pinaakyat ang motorsiklo pataas. Matagumpay na nakaikot at nakapunta sa itaas si Sakamoto, na ikinahanggan ng labis ng kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Sakamoto na pasensya na kung pinaghintay ko kayo, habang sinambit ni Rion na pwede ka namang magtagal pa ng kaunti, gusto kong manigarilyo. Si Higuchi ay nakatayo sa kabila ng tulay at sinaad na bakit, o mga Diyos ng pagpatay. Nag-iipon ako ng mabubuting gawa para makagawa ng perpektong pagpatay. Hindi pa ba sapat iyon? Hindi ko matatanggap ito, kung ganon, wala akong choice kundi nakawin ang virtue points nila. Ang ating mga bida ay nagpatuloy na sa pagbiyahe, habang sinabi pa ni Higuchi, na hindi kayo makakatakas, kayong mga magnanakaw ng mabubuting gawa. Ginamit ni Higuchi ang kanyang sandata upang lumipad, at lumipat sa kabila ng tulay. Matagumpay naman siyang nakalipat at sinambit na mas mabuting makipagkita kay Koba agad. Bigla namang bumukas ang pintuan ng sasakyan na nasa kanyang likuran, at lumabas si Taro Sakamoto. Agad na kumilos si Sakamoto, kung saan nilapitan niya si Higuchi at sinuntok sa ulo. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay napayuko ang kalaban, habang sinabi ni Sakamoto, na katapusan muna. Tinignan ni Higuchi si Sakamoto at sinambit, na tingnan natin kung sino ang mas mabuti. Dito na natatapos ang chapter 114 at 115 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!